Yes po, muli po isang magandang gabi po sa ating lahat mga ka-coiners. At masayang masaya po ang team postpone. Parang basketball lang ano po. At sila na ang nangunguna. Or napaka-over po nila. Over po sila. Parang Marner. At kung baga sa basketball nga, nandyan sila sa home court nila. Sa kanila pa yung referee. At napakagagaling pa ng kanilang mga players. So sa pagkakataong po ito ay advantage po ito mga pro postponement. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pag-click po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At sana po ay tapusin ang video ito. Napakahalaga po. Yes po, yan nga po. Napirmahan na nga po ng Pangulo ang Enroll Bill. At ito po ay isa ng Republic Act number 12232. So, Republic Act na po ito. At ayon po sa ating mga sinasabi, sa mga content natin noon ay baka 10 or 15 days na publication. Pero basahin po ninyo yung nakasulat dito. At pag-aralan po natin. Kung nabasa po ninyo mga kabarangay ay malinaw po. Yes po, malinaw na nakasulat po ay talagang after publication. Wala pong 10 days o 15 days na nababanggit dyan. Ang nabasa po natin ay matapos na ito ay ilathala sa mga pahayagan at sa gazette po ng gobyerno ay ganap na po na batas na siya. Or ito po ay ipapatupad na immediately upon its publication. Parang ibig po sabihin ay agad-agad mga kabarangay. So sa mga pangyayari po mga kabarangay ay nakikita at sa mga kaganapan po na mga pangyayari mga kabarangay ay nakikita po natin na talagang planado po yung kilos ng mga gustong i-postpone ito. Yung delaying tactics nandyan na. At yung panggigipit or ginigipit yung oras ng mga magpipetisyon kung meron man. Sa nakikita po natin ay ganito po yung tinatakbo po ng mga pangyayari. Bagamat ang COMELEC daw ay nananatili pong nakahanda dahil nga po inaasahan nila po na may magpipetisyon. Kaya lamang po ay talagang hindi na po natin talaga alam ang mga totoo mga kabarangay. Unang-una na nga po ay yung mga naglabasan noon bago po pirmahan ng Pangulo ito ay yung sinasabi po na 2 terms 4 years ni COMELEC Chairman at ni DILG Secretary. Parang sa iniisip lang po natin na parang technique para lituhin or hindi makapag-concentrate sa paggawa ng counter itong or yung gagawa ng complaint. Yan lamang po yung iniisip ko dahil napakarami din po yung mga naglabasan na mga may sinabing tao na taliwas po doon sa nakasulat doon sa bill. Gayon pa man po ay inaasahan natin na talagang yan po ay lalabanan or hindi po matitinag or patitinag itong si Atty. Macalintal na siya po ang talagang tatayo para siya ang maging boses po ng nakakarami na gusto po ng pagsunod sa saligang batas na matuloy po ang halalan. Hintayin po natin ngayong araw na to dahil mukhang ngayong araw na to mayroon pong development patungkol dyan sa panukalang batas sa BSKE. And kami naman po, ang inyong Commission on Elections, hindi po namin inihinto pa rin. Hanggang ngayon po, tuloy pa rin yung aming pong paghahanda. At ngayon, magsisimula na kami ng pag-hearing, pagtanggap ng mga opposition sa mga nag-apply na more or less 2.8 million na mga applicants for registration. At later on, magkakaroon na kami ng cleansing ng lahat ng listahan natin ng mga botante. So, again, as far as the coverage is concerned, nandun pa rin kami sa mode na tuloy ang BSK.
Mga kabarangay, ang nangingibabaw po ngayon, ito na nga pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Siya po ang nangingibabaw ngayon, mga kabarangay, at yung Supreme Court ruling po ay wala na po yon sa ngayon sa kasalukuyan. Pag napirmahan na, sir, ano yung immediate na i-stop ka natin? Tuloy pa rin. Hindi po kami hihinto dahil una, ang lahat Malinaw po ng mga na mababasa po natin na dito po sa Section 9. This act shall take effect immediately. So napakalinaw po. Take effect immediately at upon its publication. Malinaw po ba? Ng civil code. Ngayon po, kahit po nagkaroon ng publication, hindi pa rin kami hihinto. Bakit? Kasi ang usapan namin, nung aming PMO, hihintayin namin yung Supreme Court case. Pag kami nag-file sa Korte Suprema, titignan namin ano ang disposisyon ng Korte Suprema doon sa na-file na petisyon. Mag-TRO ba o comment lang? Kasi kung may comment lang, yun, pwede na kami huminto sa lahat ng aming ginagawa. Bagamat napaka-consistent po ng mga sinasabi po ni COMELEC Chairman George Garcia, dito nga po sa TRO na nasakasakaling ilalabas ng Supreme Court, ano po mga kabarangay, at ayon din sa kanya na kung sakasakali naman po na comment lamang or komento lamang ang hihingin sa kanila ng Korte Suprema, ay yan nga po, ihinto na sila at tiyak na po na tuloy na po ang BSKE November 2, 2026. So, may chance pa rin na mag-vote kahit mapirma? Sapagkat without preempting the action of the Supreme Court, kagaya po ng aking mga sinabi sa mga nauna ko po na mga content, na kung sakali po na magkaroon po ng TRO o Temporary Restraining Order, ay pansamantalang pipigilan po nito itong naaprubahan or bagong Republic Act na ito, bagong batas na ito, mga kabarangay. Pipigilin po ito, stop muna siya, hindi mo siya i-implement dahil nga po sa TRO. At ang mananatili po na masusunod pa o iiral ay ito nga pong Supreme Court ruling, mga kabarangay. Lagi po natin sinasabi yan. Bagamat meron po mga nagsasabi na kapag nag-TRO daw ay stop parehas. Stop po pareho. May mga napanood po tayo na ganyan po yung sinasabi. So malinaw po na maririnig po ninyo mismo kay COMELEC Chairman George Garcia na kapag nag-issue po ng TRO sa hiling po ng petitioner, ayun nga po, pansamantalang hindi muna ipapatupad or wala munang saysay. Yes po, ito siguro yung magandang termino. Mawawalan muna ng saysay o power itong bagong Republic Act na ito po. At ang mangingibabaw po muli ay itong umiiral na batas na Supreme Court ruling. Hindi po kasi magkaroon ng restraining order upang ipahintuin ang pagpapatupad ng isang bagong batas. Pag po nagkaganon, kung ano yung dating batas na pinapalitan itong bagong batas, ay siyang ipapatupad ng Commission on Elections. So malinaw po mga kabarangay na hindi lamang po tayo or hindi po tayo totoo na haka-haka lamang sa mga natatanggap po natin na mga comment. Natural lamang po yan kasi siyempre po nakapanig po sila sa postponement. At ang ilan naman po ay inaakala nga na tuloy na nga po ang November 2, 2026 dahil nga po ito ay pinirmahan na at isa na po itong ganap na batas. Yes po, maaari pong masasabi natin na ahead na po siya. Or kung sa basketball nga po, ay napaka-over na po siya. Yes po, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, nasa kanilang home court sila. Kung basketball man ito, sa kanila yung mga referee at napakagaling pa ng kanilang mga players. So, malamang at malaki po ang kanilang chance na manalo. Pero hindi pa rin po nasisiraan ng loob. Ito pong nagnanais na talagang matuloy po ang
halalan sa December 1, 2025. May chance pa rin po sila. Mga kabarangay, kasi ang iba po na hindi po nakakaintindi ay kinakawawa po itong mga ibang nagkokomento or ibang content creator na sinasabing atat na tumakbo. Ako po personal sa totoo lang ay hindi po ako tatakbo, wala po akong balak dyan. At yes nga po, nagiging kawawa nga yung mga gustong tumakbo. Actually, hindi nga kumikibo yung mga gustong tumakbo, mga kabarangay. Naghihintay lamang po ang mga yan. At sa kanila, matuloy man o hindi, ay wala pong problema. Basta't ang batas po ang iiral. Kapag sinabi po ng Korte Suprema na postpone na po ang halalan, at kapag sinabi po ng Korte Suprema na walang nilabag na batas itong term setting bill na ito na naging ganap na batas na nga, ano pa po ba ang magiging problema, mga kabarangay? Yan po ang tinatadhana or sinasabi po ng batas. Sana po, mga kabarangay, ay maging mahinahon lamang po tayo, saan man tayo nakapanig. Wag po tayong maglalabas ng mga pangit po na salita, lalong-lalo na po kung kayo ay nakaupo. Yes po, halatado po na kung ikaw ay nakaupo at pangit po yung nilalabas mong mga salita at sinasabi mo sa mga content creator, at ganun din yung mga komento ng iba na talagang wala sa topic, yung kinukomento, malamang po na talagang hindi ka epektibong leader. At sa mga nakaupo naman po na patuloy po na gumagawa ng mabuti at parehas lamang po ang tingin nila, matuloy man po o hindi ang halalan, ay nakahanda po sila. Saludo po ang corner string sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Ganon din naman po sa mga gustong tumakbo na napaka mahinahon, ay keep up the good work. Kung sakali man na ma-postpone ang halalan ngayon, yan nga po, 1 year lang ang idadagdag. At kagaya po ng aking sinabi noon na tumanggap ng napakaraming batikos bago po lumabas yung by conference committee, ay sinabi ko po na sana ayan po, mga November kabarangay, na lang. kung hindi po ako actually, nagkakamali, hindi po na yung pagkakasabi ko. Nai-content ko po Actually, ito sinabi ko po sana July na 9. 2026 na lang. 3 o 4 na araw para po mapunuan yung bago pagkukulan. lumabas po yung para bicameral conference committee. everybody's happy. So sinasabi with ko po dyan na solution. sana ikonsidera sa BICAM na November 2026 na 2026 na lamang po ang halalan. Napakarami nga po ng mga baser natin dyan. At yan po ay napanood ng halos mahigit po ng 5,000 katao. At sa hindi po inahasahan, ay pinagtibay po ng bicameral conference committee ito nga pong term setting bill na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026, mga kabarangay. At ito po ay napanood ng mahigit po na 4,000 katao. So, yan po ang katotohanan, mga kabarangay, na hindi lamang po tinatanggap talaga ng iilan. Siyempre, ako ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga nakakaunawa po sa aking mga content. Hindi naman po kasi lahat ay mapapasaya o mapiplease po natin dahil sa pagkasalungan. Kaya lang man po ay talagang hindi po ito natatanggap ng ibang mga haters at bashers po natin. Hindi po tayo balingbing, mga kabarangay. At kaya ko po sinasabi na 101% na tuloy po ang halalan dahil wala pang ang ganap na batas na kagaya po ngayon. Ngayon po nandyan na yung batas. Napakalinaw po na sinasabi ko. At ng isang content creator din po na si Mr. Idol Vlogs. Ang lagi po namin sinasabi kung ano yung mangingibabaw. At dahil nga po hindi pa nga ganap na batas
itong bill na ito noon, ay palagi po namin sinasabi na tuloy ang halalan dahil nga po ang umiiral pa na batas itong Supreme Court ruling. Ngayon po nandyan na yan. Siya na po ang batas. Kaya ang sinasabi po namin, yan na po ang nangingibabaw at yan po ang umiiral na batas ngayon at ang halalan po ay nakatakda sa November 2, 2026. Coiners Ring.